Hola! Kumusta? Andito na naman ang inyong one and only Mama Mia at panibagong kwento dahil panibagong araw din naman. Oo, kumusta po kayo? Naway masaya kayo, nasa mabuti kayong kalagayan, ngumingiti ang inyong mga puso at lalong-lalong ngumingiti ang ating mga bulsa. Hirap ng buhay, ano? Ang mahal ng mga bilihin. Parang tinatanong mo na lang talaga, Lord, ano ba to? 'Di ba? Dati yung 1,000 pesos mo, nakakakain ka na nun kasama pamilya mo ng halos dalawa, 'di ba? O 3 araw. Kapag simple lang ang ulam, tapos 4 lang kayo, maabot ng 3 araw. Pero ngayon, ang hirap-hirap na ng buhay. Ang hirap-hirap mag-budget. Charot. Anyways, dahil hirap na ang buhay, naku, pasayahin naman natin at bigyan naman natin ng aliw at libangan ang ating mga sarili. Siyempre, andyan ka pa rin, nakikinig sa atin. Ginagawa tayong libangan, ginagawa tayong background sa lahat ng mga ginagawa nyo sa buhay. Maraming salamat po talaga. And syempre, bilang walang sawang pagpapasalamat ko sa inyong lahat, ayan, babasahin natin ang iilan sa inyong mga mensahe na ilang araw na rin nakatenga dito sa comment section. Hi! Kay Candia Rio Alex de Dios. Maraming salamat. Lani Garcia. Hi po, maraming thank you sa inyo at salamat naman sa inyong walang sawang pag-appreciate nitong ating craft. Charot! Craft, akala mo talaga artist, ano? Anyways, hello din kay Riza. Kay Jolly Kaisip, maraming salamat. Hello din kay Angelica Umadto. Hello din kay Lalin Tio. Maraming salamat sa iyo. Jennifer Abano, thank you so much. Ayun. Hello din kay Rowena Tuan. Nakakatakot naman yung comment mo, Jennifer. Ay naman kay Rowena Tuan and belated happy birthday kasi birthday ng bayaw niya nung August 9, nung Friday pa pala. Bornok Francisco, belated happy birthday to you. Dina Aliparo, maraming salamat. Hello din kay Ronnie Dioso. Thank you so much sa iyong pagbibigay ng oras para mag-comment dito. Hello naman Julie Rodriguez. Maraming salamat. Ramona Gonzalez. Malu, ayun, sipi ng asawa niya ang gamit niya na si Lito Larita. Maraming thank you sa inyong pakikinig. I love you too. Maraming salamat kay Denise Soria all the way from Hong Kong. Janice ba? Sirino, maraming thank you. O Jane Scrino. Hindi ko na alam kung paano babasahin ito. Hello naman kay Ray Toods. Maraming salamat. Renz Ray Lay Vlogs. Ang pangit na magkakabasa ko. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hello din kay Richel Villapane. Ayun, maraming salamat. Merly Labong, Christina Sison. Sa lahat po ng nakikinig sa atin, thank you talaga. Hello kay Jack Palalios, kay Sally Buma. Mahal ako magmahal. Oh, sana naman. Magkano ba ang pagmamahal mo at bibilin ko? Char lang. Hello naman kay Marilu Sabalye, Sumingit Mauro, maraming salamat. Jaime Rodriguez, Princesita Meralies, thank you so much sa iyo. Aming Moradilla, maraming salamat. Josephine Mapalad, Kyoji Revechi, tama po ba ang pagkakabasa ko? Pa-shoutout daw from Camotes Island, Cebu. Maraming salamat. Ayun, hello din kay Reynaldo De Vera. Thank you so much sa inyong pakikinig at sa lahat po ng nakikinig sa atin. Maraming thank you po talaga. Nako, ang kwentong ating ibabahagi sa inyo ngayon ay lubhang talagang masasabi kong controversial at hindi nararapat para sa mga bata. So kung may mga bata kayo dyan, patulugin nyo na ngayon o di kaya mag-earphones kayo, mag-headphones kayo, kung ano man tawag nyo dyan, para walang ibang makarinig, kundi kayo lang. Pero kung wala naman kayong mga bata, sige, lakasan nyo. Para marinig din ng kapitbahay. Sana wala silang bata. Charot na. Anyways, andito na po. Wag na nating patagalin pa. Atin na pong pakinggan ang tampok na kwento natin ngayong araw ng Lunes. Dito lamang sa programang Dear Mama Mia. Kapag nagigipit, sa patalim kumakapit. Naniniwala ka bang ayos lang na gumawa ng masama
basta masolusyonan ang kinakaharap mong problema? Dear Mama Mia, magandang araw po sa inyong lahat at sa lahat ng mga nakikinig sa inyong programa. Mama Mia, ang panimulang bahagi ng kwento ko ay ang kabuuan nitong storya ng buhay ko. Maraming beses na kasing may nakita akong mga tao na kumakapit sa patalim kapag gumigipit ang sitwasyon. Hindi ko akalain na maging ako rin naman ay makakaranas na mamili kung ano ang dapat gawin. Kung gumawa ng tama at mamatay na mulat ang mga mata, o kung gumawa ng mali para maging asensado kahit na konti. Itago niyo na lamang ako sa pangalang Lady. Hinding-hindi ko makakalimutan ang araw na yon. Ang araw kung kailan umiiyak ako, nagmamakaawa. Huwag niyo pong gawin to. Huwag po maawa kayo. Paulit-ulit kong sambit habang ako ay pilit na itinutulak ng aking ina papunta sa mga taong hindi ko naman kilala. Oo, Mama Mia. Natatandaan ko na ang araw na yon dahil 8 years old na ako nung mga panahon na yon. Ang mga magulang ko po ay hindi ko alam kung anong pumapasok sa kokote at bakit anak lang sila ng anak. Parang wala silang pakialam kung anong magiging kinabukasan ng mga batang iniluluwal nila sa mundo. Ang tanging nasa isip lamang nila siguro ay magpakasarap. Gawin ang mga bagay na magbibigay sa kanila ng kasiyahan. Ang mga bagay na magpapaantig ng kani-kanilang mga katawan. Mama Mia, hindi po ako ang unang anak na ipinamigay o mas tamang sabihing ibinenta ng aking mga magulang. Siguro ako na po ang pang-apat. Lahat ng mga nauna kong mga kapatid ay pinamigay rin nila. Yung iba sa kapitbahay, yung iba naman sa aming mga kamag-anak. Pero ako eto, nasa harap ako ng isang matandang babae na hindi ko kilala at hindi ko naman kaano-ano. Sumama ka na sa kanya, Lady, para naman mapaayos ang buhay mo, para naman mapabuti ang kinabukasan mo. Ginagawa ko ito para sa iyo, anak. Paulit-ulit na sambit ng nanay ko. Samantalang ako naman ay paulit-ulit na nagmamakaawa. Huwag niyo po akong ipamigay. Maawa po kayo. Konti na lang po ang kakainin ko para hindi na tayo maghirap. Pero parang bingi ang mama ko o ang nanay ko sa mga pakiusap kong yon. Hindi nila ako pinakinggan. Bagkos ay mas itinulak pa nila ako papalapit dun sa matandang babae na may kasama ring medyo matanda na ring lalaki. Nung mapalapit na ako ay yumuko yung babae at kinausap ako. Hello, Lady. Simula sa araw na to, kami na ang mga magulang mo. Huwag kang mag-alala, aalagaan ka namin. Huwag kang mag-alala, hindi ka namin pababayaan. Ako naman ay umiiyak at nagsisisigaw na ayoko po. Ayoko pong iwan ng mga nakababata kong kapatid. Huwag nang matigas ang ulo, Lady. Sumama ka na sa kanila nang makapag-aral ka. Di ba gusto mo ng maraming laruan? Di ba gusto mo na kumain sa Jollibee? Sa kanila makakakain ka kahit ilang Jollibee pa ang gusto mo. Sumama ka na sa kanila. Hinawakan na nung matandang babae ang kamay ko, Mama Mia. At samantalang yung lalaki namang kasama niya ay binunot na ang kanyang pitaka mula sa likuran niyang bulsa. May ibinigay na pera sa nanay ko. Kung magkano hindi ko alam. Pero pumasok sa utak ko nung mga panahon na yon. Ipinamimigay at binebenta kami ng sarili naming nanay. Ang tingin ko noon ay ginagawa kaming negosyo ng mga magulang namin. Mama Mia, simula sa araw na yon ay nagtanim ako ng pagkamuhi sa aking ina. Hindi lang sa kanya kundi maging sa aking ama. Ni wala siyang pakialam na unti-unti kaming nawawala sa aming tahanan.
Noong mga panahon na yung mga ate't kuya ko pa lamang ang kanilang ipinamimigay o binibenta, pag-uwi ng papa ko pag may masarap na ulam sa mesa ay hindi na niya tinatanong kung nasaan yung iba niyang mga anak. Wala naman sigurong magbabago pa. Siguro naman pinag-usapan nilang dalawang mag-asawa ang tungkol sa gagawin ng nanay ko sa amin, sa aking mga kuya't ate. Hindi ko alam kung pang-ilan ako sa mga binenta nilang mga anak. Basta ang alam ko simula sa araw na yon ay hindi ko na nakita pa ang mga kapatid ko. Mama Mia, nagbiyahe kami ng pagkalayo-layo. Hindi ko alam kung ilang oras kaming bumiyahe. Hindi ko alam kung ilang oras kami sa daan. Hanggang sa makarating kami sa isa namang disenteng bahay. Hindi yun kalakihan pero hindi rin naman barong-barong tulad ng kinalakihan ko. Meron akong maayos na kwarto doon. May malambot na kama. Hindi naman sila mayaman pero may kaya din sila sa buhay. Nagpakilala sila sa akin bilang si Mama Linda at si Papa Lito. Sila raw ang mga magulang ko simula sa araw na yon. Wala po kasi silang anak at tumanda na lang silang mag-asawa na hindi biniyayaan ng supling kahit na isa. Magpakabait ka lang sa amin, lady, ha? Papag-aralin ka namin. Magiging maganda ang kinabukasan mo kasama naming dalawa. Sabi nila sa akin. Nung una ay hindi pa ako masyadong umiimik. Hindi ko sila masyadong pinapansin. Mga magulang ko nga hindi ako nabigyan ng magandang buhay. Mga magulang ko nga hindi ako nabigyan ng tamang pagmamahal, ibang tao pa. Yun ang nasa isip ko noon. Pero tinutuon nila ang kanilang pangako. Pinag-aral nila ako. Hanggang sa makagraduate ako ng elementarya. Nung graduate ako ng grade 6, Mama Mia, ay dun ko nakita kung gaano sila kasayang dalawa. Unti-unti ay nag-open up na rin ako. Unti-unti ay tinanggap ko na rin ang katotohanan na sila na nga ang pamilya ko at sila na nga ang mga magulang ko. Nag-high school ako, Mama Mia, at pinag-aral nila ako sa isang private school. Hindi naman yun masyadong mahal pero maganda din ang quality of education. Doon ko umpisang minahal ang mga umampon sa akin, ang mga bumili sa akin. Hindi nila ako pinabayaan. Bagkos lahat ng gusto ko, lahat ng kailangan ko ibinibigay nila. Unti-unti, Mama Mia, naiisip kong tama din ang desisyon ng aking ina na ibigay ako sa mag-asawang ito. Kasi minahal nila ako na parang tulad ng kanilang sariling anak. Pero bago pa man ako makagraduate ng high school, Mama Mia, ay namatay na ang lalaking umampun din sa akin. Si Papa Lito. Inatake kasi siya ng sakit sa puso. Nakoma pa ito ng ilang araw pero hindi na rin nagising at tuluyan na rin pumanaw. Sobrang naging iyak ko noon. Pakiramdam ko, Mama Mia, ay magbabago na ang takbo ng buhay ko kasama si Mama Linda. At yun nga ang nangyari. Hindi na rin pumapasok pa sa negosyo niya si Mama Linda. Lagi na lang siyang nasa bahay, nagmumukmok at umiiyak. Minsan pa nga ay nagigising ako ng madaling araw na nakakarinig ako ng mahihinang paghikbi. Kapag pinupuntahan ko naman siya sa kwarto ay tanging nasa labas lang ako ng kwarto nila. Nakikinig sa kanyang pag-iyak. Nauupo ako sa kanyang may pintuan. Tapos inaantay ko na lang na matapos ang pag-iyak niya. Inaantay ko na ang pag-iyak niya ay mapalitan ng mumunting mga hilik. Yun ang ginagawa ko. Yun ang uri ng pagbabantay ko kay Mama Linda. Hanggang sa napabayaan na rin niya ang kanyang negosyo. Hanggang sa pati na rin ang kanyang sariling katawan. Ako naman, Mama Mia, ay lagi siyang inaayang kumain, inaayang mag-exercise at inaayang gumawa ng kung ano-anong activities para lang malibang siya. Pero hindi ko talaga magawang maalis sa kanya ang kalungkutan na kanyang naramdaman simula nung mamatay si Papa Lito. Hanggang sa tuluyan nang bumagsak ang maliit niyang negosyo. Unti-unti, Mama Mia, ay nauubos na rin ang ipon niya. Buti na lang talaga nakagraduate din ako ng high school. Hindi muna ako nag-college noon dahil sabi ko sa sarili ko,
Sa susunod na taon na lamang, aalagaan ko na lamang si Mama Linda. Sakto namang na ospital siya, Mama Mia. Nagkaroon siya ng matinding karamdaman. Nagkaroon po siya ng lung cancer. Mahilig po kasing manigarilyo noon si Papa Lito at si Mama Linda. Yun na siguro ang naging epekto ng bisyo nilang yun. At dahil nga hindi naman basta-basta ang sakit ni Mama Linda, ay naibenta pati ang sarili nilang pamamahay. Hanggang sa umupa na rin kami. Hindi naman nagtagal, wala pang 1 taon mula nung ma-diagnose si Mama Linda ay tuluyan na rin siyang pumanaw. In short, Mama Mia, tuluyan na rin akong nag-iisa sa buhay. Hindi ko alam kung saan ako pupunta nung mga panahon na yon. Meron namang mga kamag-anak si Papa Lito at Mama Linda pero ni isa sa kanila ay walang gustong umampun sa akin. Naku, marami na kami dito sa bahay. Marami na akong palamunin. Marami na akong papag-aralin. Kung ano-ano pang mga rason nila. Walang gustong umampon sa isang katulad ko na isa rin namang ampon. Hindi ka nga namin kaapelyido eh. Sabi pa nung isa sa mga kapatid ni Papa Lito. Wala akong ibang napuntahan na masukan ako bilang isang kasambahay sa isang malaking bahay ng dati naming kapitbahay. Sigurado ka bang kaya mo, lady, ang mga gawain? Opo, kaya ko po. O sige, mag-aral ka. Kahit vocational lang habang nagtatrabaho ka sa amin bilang kasambahay. Hindi naman masyadong marami ang gagawin dito dahil meron namang tigaluto. Ang gagawin mo lamang ay maglilinis at maglaba paminsan-minsan kapag hindi nakakarating yung stay out na labandera. Sige po, wala pong problema. Mama Mia, nagbalik sa isang kahig, isang tuka ang buhay ko. Pero ayos na rin yun dahil may maayos naman akong bubong na nasisilungan. Meron din akong pagkain na nakakain. Meron pa akong konting sweldo at pinag-aral din nila ako ng vocational course. 2 taon akong nagtiis bilang isang kasambahay. Hindi naman totoong madali ang buhay at madali ang trabaho dahil malaki ang bahay nila. Kaya maraming lilinisin. Kapag nagkataong hindi dumadating ang labandera ay marami din akong nilalabhan. Mga kobre kama, mga comforter, mga damit nila, mga mahahaba at mabibigat na mga kurtina. Hindi madali, Mama Mia, pero tiniis ko. Hanggang sa nakapagtapos na nga ako ng kurso ko sa vocational. Meron na rin akong mumunting ipon noon. Nagdesisyon akong pumunta ng Maynila. Nagdesisyon ako, Mama Mia, na doon makipagsapalaran. Sigurado ka na ba talaga sa desisyon mong aalis ka na dito sa pamamahay namin? Tanong ng mga amo ko. Opo, ma'am. Opo, sir. Kailangan ko na rin kasing piliting umasenso sa buhay. Okay, sige lady. Kung yun ang gusto mo. Hangad namin ang tagumpay mo, ha? Bago pa ako makaalis sa kanila ay may pinabaon sila sa aking konting pera. Natuwa ako dahil ibig sabihin nun na dagdagan ng muntik kong ipon na baon. Pagdating ko ng Maynila ay nangupahan ako bilang bed spacer sa isang squatter area, Mama Mia. Naghanap ako ng mapapasukan. Sakto naman noon na may hinahanap ang isang restaurant na parang magiging assistant cook nila. At dahil yun naman ang vocational course na kinuha ko dun sa probinsya namin, ay natuwa ako dahil natanggap ako nung mag-apply ako. Okay, sige. Pilitin mong matuto sa head chef o sa head cook natin, ha? Para kapag nagbukas tayo ng panibagong branch, magiging head ka na rin doon. Pilitin mo, sabi nila. Okay po, sige po. Mama Mia, hindi naman kalakihan ang sweldo ko pero masaya ako dahil nagagawa ko ang isang bagay na gustong gusto ko, ang magluto. Masaya po ako tuwing nagluluto ako. Hanggang sa kinuha ko nga lahat ng pwede kong matutunan dun sa head cook namin. At hindi nga nagtagal ay nagbukas nga sila ng panibagong branch. Tinupad ng amo ko ang pangako niya sa akin na gagawin niya akong head cook
sa bago naming bukas na branch, Mama Mia. Natuwa naman ako. Naging maayos ang buhay ko. Hanggang sa napalipat ako sa isang magandang pad, Mama Mia. Yun bang sa iisang kwarto ikaw lang mag-isa? Yun bang may sariling CR? May sariling kusina? Merong sariling aircon? Studio type, kumbaga na parang condo style, Mama Mia. Medyo may kamahalan ang upa doon, pero naging maayos din naman ang buhay ko. Hindi na ako nagreklamo. Masaya ang buhay ko. May paunti-unti akong naiipon, Mama Mia. May mga nanliligaw sa akin pero wala pa akong pinapayagan na maging karelasyon ko. Hanggang sa may makilala nga ako, Mama Mia, na itago na lang natin sa pangalang Ariel. Siya ang unang boyfriend ko, pero siya rin ang unang heartbreak ko. Kay Ariel ko unang binigay ang lahat-lahat sa pagkatao ko, Mama Mia. Maging ang aking pagkababae ay siya ang una kong pinag-alayan. Nung una ay naging masaya naman ang relasyon naming dalawa ni Ariel. Naging mabait naman siya sa akin. Wala namang naging problema. Pero habang tumatagal kaming dalawa, ay parang napapansin ko na hindi pala siya seryoso sa akin. Kasi Mama Mia, di ko alam kung kasalanan ko rin ba. Nung inopen up ko po ang tungkol sa pagpapakasal, ay bigla na lang siyang nanlamig sa akin. Unti-unti ay binabawasan niya ang communication naming dalawa. Binabawasan niya ang pagre-reply niya sa mga chat at text ko. Hanggang sa Mama Mia, maging ang pagbati niya sa akin ng good morning ay unti-unti na ring nawawala. Hindi na nga siya nagparamdam at nawala na rin na parang bula. Nung tinawagan ko siya, hindi ko na siya makontak. Nung tinext ko siya, wala na siyang reply. Yun na ang naging hudyat ko na tapos na ang relasyon naming dalawa. Nawala na kami. Na hindi na niya ako kailangan at na hindi na niya ako mahal. Sabi ko sa sarili ko, hindi muna ako papasok sa panibagong relasyon. Magpo-focus muna ako sa pagtatrabaho. Inisip ko pa noon, Mama Mia, na mag-a-abroad ako. Kukuha ako ng maraming experience dito sa asing bansa. Pagkatapos ay mag-a-abroad ako. Gagawa ako ng paraan para tuluyang umasenso ang buhay ko. Pero sa kamalas-malasa naman, Mama Mia, ay nangyari naman ang pinakamalaking trahedya sa buong mundo. Ang COVID-19 pandemic. Nung pumutok ang pandemya sa bansa, Mama Mia, ay unang-una po ang Maynila na nag-declare ng lockdown. At nung nag-declare nga ng lockdown, syempre Mama Mia, walang trabaho, hindi ba? Walang trabaho dahil wala namang mga taong pwedeng lumabas. Nung una ay may trabaho pa ako kasi nga head cook naman ako. May mga umu-order naman at naging busy naman noon ang pagpapadeliver ng mga pagkain. Kaya lang Mama Mia, hindi ganun kalakas sa delivery ang aming restaurant. Naging burden na rin para sa may-ari yung inuupahan nilang pwesto. Hanggang sa nagdesisyon sila na iisang branch na lang ang itira. Tapos yung branch ko ay kasama dun sa mga branches na pinasara, Mama Mia. Nagmamakaawa pa ako noon sa may-ari na kung pwede ay payagan niya akong pumasok dun sa branch na magbubukas pa. Pero hindi rin naman gumana yun, Mama Mia, dahil halos isang beses lang sa isang linggo kung may pasok ako. Kasi mas inuuna nilang bigyan ng trabaho yung mga nandun sa branch na yon. Hanggang sa tuluyan na nga akong nilet go ng amo ko. Pasensya ka na talaga, lady. Hindi na namin kakayanin ng pasweldo. Nung mawalan ako ng tuluyan ng trabaho, Mama Mia, ay hindi ko alam kung papaano na ang buhay ko. Hindi naman kasi tumitigil ang mga gastusin. Upa, dun sa pad na inuupahan ko. Pagkain, kuryente, tubig, hindi naman yun tumitigil. Meron naman akong konting naipon, pero Mama Mia, hanggang pang 5 buwang upa lang yon. Hindi pa kasali doon ang kuryente.
Hindi din kasali, Mama Mia, ang tubig at syempre ang pangkain. Oo, merong ayuda pero hindi naman po yun nagkakasya. Lalo pa't merong ibang pamilya na nakatira doon sa pad, Mama Mia, na hindi nakakatanggap ng ayuda sa aming barangay. At dahil meron silang mga anak at naaawa ako sa kanila, sa tuwing may ayuda ako ay binabahagian ko sila. Konti na nga lang ang kinukuha ko sa ayuda ko dahil mas inuuna ko sila dahil alam kong mas kailangan nila. Pareho din silang mag-asawa na nawalan ng trabaho dahil dun sa pandemyang yon. In short, Mama Mia, pagkatapos ng 5 buwan ay kinapos na talaga ako. Nakiusap pa ako dun sa landlady kung pwede, wag niya muna akong paalisin pero ang sabi niya ay may uupa na raw dun sa kwartong pinapasukan ko. Isang gabi, Mama Mia, nasa labas ako ng pad ko noon. Bumibili ako ng alak. Alam kong gastos lang yon pero gusto ko talagang makatulog. Inaantake na ako noon ng anxiety ko. Paano pa ba ako sa mga susunod na araw? Sa mga susunod na araw kung kailan meron ng lilipat na iba doon sa inuupahan ko. Paano na ako, sabi ko sa sarili ko. Kaya inaatake ako ng anxiety ko. Hindi ako halos makatulog. Ang ginawa ko ay bumili ako ng alak. Nung papasok na ako sa pintuan ng inuupahan kong pad, ay dumating naman si Kuya Jericho. Si Kuya Jericho, Mama Mia, ay ang isa pong aking kapitbahay. 2 kwarto lang ang pagitan naming dalawa. O lady, uminom ka yata. May problema ka ba? Tanong niya sa akin. Wala po, pampatulog lang eh. Sabi ko naman. Sige po, pasok na ako, Kuya Jericho, ha? Mama Mia, si Kuya Jericho po ay nagtatrabaho sa isang sikat na kumpanya. Online na po ang trabaho niya. May asawa siya at mga anak, pero nandun ang mga ito sa ibang bansa. Ang totoo niyan, dapat ay susunod na siya doon. Pero dahil pumutok nga ang pandemya, ay hindi pa siya nakapag-process ng kaniyang mga papeles. Ang kaniyang asawa kasi ay Canadian citizen na. Kinuha na nito ang kanilang mga anak at siya ang panghuli. Habang umiinom ako noon ay nag-iisip ako kung saan ako pupunta. Hindi pa ako makakauwi noon ng probinsya dahil lockdown pa. Wala pang pinapayagang bumiyahe. Ano bang magagawa ko? Konting-konting pera na lang talaga ang natira sa akin. Ilang araw na lang talaga ako noon na mag-e-exist sa mundo. Iyak na ako ng iyak noon. Ilang sandali pa ay may biglang kumatok sa pintuan. Nung pinagbuksan ko ay nagulat ako dahil si Kuya Jericho yon. Lady, pasensya ka na pero kumain ka na ba? Popo? Marami kasi akong ulam na natira. Kaya ito pinagdalhan kita, sabi niya. Sige po, pasok po muna kayo. Nung pumasok siya sa loob ay napansin niya ang ilang bote ng alak na nasa may mesa ko. Nako, umiinom ka bang mag-isa? Mukhang may problema ka talaga yata ah. Doon na ako napahagulgol, Mama Mia. Siguro dahil sa iniinom kong alak, kaya napahagulgol na ako at hindi ko na napigilan ang emosyon ko. Ikwinento ko na sa kanya ang hirap ng buhay ko. Ikwinento ko na sa kanya na mapapalayas na ako dun sa pad na tinitirhan ko dahil may iba nang titira dito. Habang umiiyak ako ay hinahaplos niya lang ang likuran ko. Ayos ka na ba? Tanong niya sa akin nung tumigil na ako sa pag-iyak. Hindi pa po, kuya, sabi ko. Pero wala naman akong magagawa, hindi ba? Hanggang sa isang ideya ang pumasok sa utak ko, Mama Mia. Kuya, di ba mag-isa ka lang dyan sa pad mo? Pwede bang makituloy sa'yo kahit ilang araw? Kahit ako nang bahala sa paglilinis, paglalaba, pagluluto para sa'yo. Magaling akong magluto. Nagtrabaho na ako bilang isang head cook, sabi ko. Mama Mia, doon ay nagdadalawang isip siya.
Tinignan niya ako at inaarok kung talagang seryoso ako sa mga sinasabi ko. Hindi ba yan bunga ng kalasingan mo ha, yung mga pinagsasabi mo dyan, lady? Hindi kuya, totoo to. Seryoso ako. Pagsisilbihan kita. Gawin mo akong kasambahay mo, ayos lang. Kahit sa sofa lang ako matulog, kahit nga sa sahig lang eh. Basta kahit ilang araw lang, hanggang maging maayos ang lahat, hanggang sa makauwi na ako sa amin. Sabi ko. Pag-isipan mo muna yan. At pag-iisipan ko rin muna. Bukas na bukas, mag-uusap tayo. Sige, alis na ako. Pagpapaalam niya sa akin. Mama Mia, nung umalis siya, ay kinain ko na rin ang dala niyang ginataan. Sarap na sarap ako noon sa pagkain ko. Masayang masaya ako dahil sa solusyon na naiisip ko. Pinagdadasal ko lang na sana talaga pumayag si Kuya Jericho. Sana pumayag siyang makitira muna ako sa kanya kapalit ng paninilbihan ko bilang kanyang kasambahay. Kinabukasan, Mama Mia, ay inantay kong kumatok sa pintuan ko si Kuya Jericho. Panahon na yon ng rasyon ng ayuda. Kaya naman lumabas ako at inaantay yung para sa akin. Nung lumabas si Kuya Jericho ay nilapitan ko siya. Kuya, napag-isipan mo na ba o napag-isip-isipan mo na ba yung sinabi ko sa'yo kagabi? O napag-isipan ko na. Pero seryoso ka ba talaga doon sa sinabi mo, lady? Handa ka ba talagang maging kasambahay ko? Opo, magaling po talaga ako sa mga trabahong pambahay. Naging kasambahay din ako dati bago ako pumuntang Maynila. Okay, sige, mayag ako. Talaga kuya? Oo. Mamaya, ilipat mo na yung mga gamit mo dito. Para isurrender mo na dun sa landlady natin yung susi mo. Mama Mia, yun nga ang ginawa ko. Nilipat ko na at inimpake ang mga gamit ko doon papunta sa kwartong inuupahan ni Kuya Jericho. Mas malaki pala yun kaysa sa kwarto ko. Normal kasi mas mahal ng 3,000 yung upa. Mas maganda din yun, di hamak. Merong isang mas maliit na kwarto. Ibig sabihin, Mama Mia, may isa pang kwarto sa loob ng pad na yon. Kaya meron akong sarili kong tinutulugan. Wala namang kama doon pero may kutsun naman kaya ayos lang. Dito ka muna, lady ah. Sige po kuya. Aalis muna ako. May bibilin muna akong mga grocery. Mama Mia, umalis siya. Naka full gear pa nga siya noon eh. Face mask, face shield. Meron pa siyang mga gloves na dala. Nung nakaalis siya ay nakita kong ang gulo-gulo ng loob ng kanyang pad o ng kanyang unit. Naisip ko ganun talaga siguro kapag lalaki. Sadyang magulo talaga sa bahay. Kaya ang ginawa ko ay naglinis-linis na muna ako. Muntik pa akong mapatili nung makita ko ang kwarto niya. Kung saan-saan nakahagis ang kanyang mga brief. Ano ba tong si Kuya Jericho? Ang burara. Buti natitiis to ng asawa niya. Sabi-sabi ko noon sa sarili ko. Natagalan siya sa kanyang pag-grocery. Siguro maraming tao. Nung mga pandemic moment naman kasi Mama Mia ay walang ibang lugar na marami ang tao kundi ang mga grocery at palengke. Nung makabalik siya ay malinis na ang bahay niya. Nalagay ko na rin sa lagayan ng mga maruruming damit yung kanyang mga pinaghubaran. Gulat na gulat si Kuya Jericho nung makita niyang malinis ang kanyang unit. Kailanman hindi ko nakitang malinis tong unit ko ah. Salamat ah. Salamat lady, sabi niya. Walang anuman po. Wala naman pong problema. Salamat nga dahil pinatira mo ako dito kuya eh. Pwede bang huwag mo na akong tawaging kuya? Ilang taon lang naman ang tanda nating dalawa sa isa't isa. Jericho na lang. O di kalay Jekoy. Yun ang palayaw sa akin ng mga kaibigan ko. Sige, Jekoy. Ano nga pala yung mga pinamili mo? Ako nang aayos. Sige, tulungan na kita. Hindi po. Ako na po. Ayan ka na naman sa kakapo mo eh. Ako na para may maitulong naman ako. Inayos ko sa refrigerator at sa pantry area yung kanyang mga pinamili. Pagkatapos ay naganda na ako para magluto ng aming tanghalian.
Mama Mia, matapos ako magluto ay tinawag ko na siya. Halika na po, kain na po tayo. Ayan na naman sa po tayo. Ekoy pala. Jekoy pala, sorry. Sabi ko. Jericho na lang kung hindi ka komportable. O di kaya sige, balik mo na yung kuya. Pagbibiro niya. Mama Mia, nung umupo na siya at nagumpisa ng kumain ay gulat ang ekspresyon sa kanyang muka. Ganito ka talaga kasarap magluto? Nako naman, napakaswerte ng mapapangasawa mo. Sino ba ang maswerteng lalaki? Tanong niya. Wala pa eh. Naghahanap pa nga, biro ko naman. Mama Mia, mula nga noon ay pinagluluto ko na siya. Umagahan, tanghalian, hapunan, pati na rin pang snacks. Pinapadalahan din kasi ng pera ng asawa niya itong si Jericho, tapos may trabaho pa siya, Mama Mia, kaya naman maganda talaga ang kanyang buhay. Libre na ako sa lahat ng mga gastusin ko doon. Libre din ako sa pagkain, kaya wala na akong naging reklamo. Lumipas ang ilang mga araw hanggang sa naging 2 linggo at nasasanay na rin ako sa setup naming dalawa ni Jericho sa bahay niya. Hanggang sa isang gabi, Mama Mia. Sanay na sanay kasi akong kapag natutulog ako ay manipis na short lang ang suot ko. Tapos manipis na kamison pang ibabaw. Sanay din ako na hindi naglalak ng pintuan dahil nasanay din naman talaga ako na mag-isa lang akong natutulog. Kahit nung high school, Mama Mia, at buhay pa ang mga umampun sa akin ay hindi talaga ako naglalak ng pintuan. Yun ang sinasabi nila dahil baka tulog mantika daw ako at kapag nagkasunog ay baka matusta ako sa loob. Kaya yun ang nakasanayan ko. Hindi mag-lock ng pinto. Mahimbing na ang pagkatulog ko noon nung nabigla ako dahil may parang malamig na bagay na dumantay sa aking mga paa. Madilim noon ang kwarto ko kaya hindi ko maaninag kung ano yon. Hindi naman gumalaw ang kutsyon kaya akala ko panaginip ko lang. Noong matutulog na ulit ako, Mama Mia, ay nagulat ako dahil bigla ko na namang naramdaman yung isang bagay sa aking mga paa. Sisigaw na sana ako nung mahawakan ko ang isang parang ulo ng kalbo. Shh, wag kang sumigaw, ako to, sabi ni Jericho. Kuya, anong ginagawa mo dyan sa may paanan ko? Tanong ko. Mama Mia, dali-dali ko pong binuksan ang isang maliit na lamp sa tabi ng higaan ko. Doon ay nakita ko po talaga ang itsura ni Jericho. Nasa may paanan ko siya, pero ang mukha niya, Mama Mia, ay malapit na po sa aking kaselan. Anong ginagawa mo dyan? Ulit kong tanong. Pwede bang patikim ako kahit ngayon lang, kahit ngayong gabi lang? Jericho! Ewan ko kung bakit nawala ang pagtawag ko sa kanya ng kuya. Jericho na agad ang natawag ko. Ano bang ginagawa mo? Please, matagal na panahon na talaga akong walang natitikman eh. Alam mo na, mag-iisang taon na ang asawa ko sa Canada. Tapos, eto pang pandemic na to, mag-6 na buwan na. Please naman, umayag ka na, lady. Bibigyan kita ng allowance mo. Babayaran kita, pumayag ka lang. Naisip ko noon, Mama Mia, may pangangailangan din naman ako bilang babae. Totoo yun. Dahil nung mga panahon na hindi ako pumapasok ng relasyon, ay meron naman akong mga casual na nakakasiping. Kaya tama din naman, matagal na rin akong walang kasiping tulad niya. Nagiinit na rin noon ang katawan ko habang tinitignan ko ang itsura niya. Hubad na po ang pang-itaas niya habang nakayuko siya at nakaharap sa may kaselan ko. Kaya nginitian ko siya. Pagkatapos kong umiti ay ibinuka ko po ang 2 kong binti.
Tuwang-tuwa naman siya, Mama Mia, na agad iningudngod ang kanyang mukha sa pagitan ko. Wala nang sabi-sabi. Wala nang usap-usap. Puro ungol na lang ang maririnig mo sa loob ng maliit kong kwarto. Ungol na lang naming dalawa. Mama Mia, hinayaan ko siyang galawin ako. Ginalaw ko rin naman siya. Nag-enjoy kaming dalawa nung gabing yun. Pagkatapos naming magniig ng halos 2 beses ay lumabas na siya at pumasok na siyang muli sa kwarto niya. Natulog ako na parang walang nangyari. Nagising ako kinabukasan na parang wala ring nangyari. Pagkagising ko ay gising na pala siya at katatapos niya lang maligo. Good morning, bati ko. Anong gusto mong ulam ngayon? Ikaw ang gusto kong ulam. Nagulat ako, Mama Mia, nung bigla niya akong yakapin at sinunggaban na naman niya ako ng halik. Ano ba? Ano bang ginagawa mo? Pagpigil ko sa kanya. Akala ko ba? Isang beses lang kitang pagbibigyan. Nag-enjoy ka rin naman sa ginawa natin kagabi, di ba? Tanong niya sa akin. Hindi ako makasagot, Mama Mia. Na-awkward ako dahil ngayon ay kitang-kita na namin ang mukha ng isa't isa dahil maliwanag na. Sabihin mo nga sa akin, lady. Sabihin mo nga na hindi ka nag-enjoy. Hindi pa rin ako nakasagot. Sabi ko na nga ba't nag-enjoy ka rin eh. Sige, ganito na lang gawin natin. Payag kang maging asawa ko kapalit ng 5,000 allowance kada buwan. Mama Mia, naisip kong pera na yon. Paano kapag natapos ang pandemic, saan nga pala ako kukuha ng perang pang-umpisa ko? Naisip kong win-win solution naman yun sa akin. Mag-e-enjoy na ako sa kama, may kasama na ako, bayad pa ako. Totoong may asawa na si Jericho, may mga anak na. Pero hindi naman ako kabit, di ba? Dahil bayad ako. Yun ang sinasabi ko noon sa sarili ko. Nagdadalawang isip pa ako noon kung tatanggapin ko ang kanyang alok. Oo, at win-win situation yun sa akin, pero nahihiya pa rin naman ako dahil may asawa siyang tao. Pero kapag talaga gipit ka na, Mama Mia, kapag talaga naiisip mo na walang-wala ka ng malalapitan, ay kumakapit ka na lang sa patalim kahit na ikaw ay pwedeng masugatan. Matapos ang isang araw na hiningi ko sa kanya bilang oras ng aking pag-iisip ay pumayag na rin ako. Pumayag na rin ako sa gusto niyang mangyari. Mama Mia, simula nga nung pumayag ako, ay iisang kwarto na lang ang tinutulugan namin. Doon na ako natutulog sa kama niya. Naglalakad na rin ako sa loob ng kwarto niya nang walang pang-ibabang suot. Kung minsan naka-brat panty lang, kung minsan naman talaga yung walang suot kapag yun ang nire-request niya. Umaalis lang ako sa tabi niya at sa loob ng kwarto niya kapag tumatawag siya sa pamilya niya sa Canada. Siyempre hindi nila alam na doon ako natutulog. Tahimik na tahimik ako kapag tumatawag na siya doon. Hindi naman ako nasasaktan. Dahil ang totoo ay hindi ko naman gusto si Jericho bilang isang lalaki. Ang nais ko lang naman talaga noon, Mama Mia, ay ang kaisipan na meron akong natatanggap na pamunti-munting allowance kada buwan. Mama Mia, ginawa niya akong umagahan, snacks, tanghalian, snacks, hapunan, tapos may midnight snacks pa. Napakahilig po talaga ni Jericho sa pagtatalik. May mga pagkakataon pang nanonood kami ng mga pelikula kung saan pwede naming gayahin yung mga bida. Mga pelikulang malalaswa. Oo, Mama Mia. Sex lang talaga ang tanging usapan namin. Sex lang ang tanging ugnayan naming dalawa. Mama Mia, aaminin ko sa inyo na nag-e-enjoy naman talaga ako. Wala na akong pinoproblema noon. Wala akong problema sa tirahan, sa pagkain. Meron pa akong natatanggap na allowance. Nakakapaglabas pa ako ng init ng katawan ko.
Hanggang sa noong akala natin ay matatapos ng pandemya ay hindi pa rin pala. Na-extend po ang quarantine at syempre pati na rin yung lockdown. Pero kahit ma-extend pa ng ilang taon, ayos na sa akin yun. Kasi wala naman akong pinoproblema. Yung natatanggap ko pong ayuda ay binibigay ko na po doon sa pamilyang pinagbibigyan ko. Mama Mia, masaya ako dahil sa tingin ko'y nakakatulong ako. Hindi ko rin naman talaga kailangan yon. Pati nga yung ayuda ni Jericho ay binibigay rin niya doon sa mag-anak na yon nung sabihin ko sa kanya ang kanilang sitwasyon. Pero ang hindi ko alam, Mama Mia, yun palang binibigyan ko, yun palang binubuhay kong pamilya, ay siya palang pamilya na mag-uumpisa ng chismis patungkol sa aming dalawa ni Jericho. Na siya palang pamilya na maninira sa akin. Isang araw ay lumabas ako para bumili ng makakain namin. Nilalagnat kasi noon si Jericho dahil naulanan siya nung umalis siya nung nakaraang araw. Nung pag-alis ko, Mama Mia, ay napapansin ko na parang yung mga kapitbahay ay nagtitinginan sa akin. Siguro dahil ngayon lang nila ulit ako nakita. Siguro dahil ngayon lang nila ako nasilayan muli. Hindi naman kasi ako lumalabas-labas simula noong tumira ako kasama si Jericho. Nginitian ko pa ang mga kapitbahay ko nung makita ko sila nung palabas ako ng compound. Nung pabalik ako, Mama Mia, galing bumili ng mga ulam, ay nakita ko pa rin sila na nakatingin sa akin. Nginitian ko sila ulit. Yung iba ay ngumingiti pero alam mong awkward yung ngiti. Yung iba naman ay parang pinandidilatan ako ng mata at tinataasan ng kilay. Hindi naman ako yung tipo ng tao na confrontational, kaya hinayaan ko na lamang. Hinayaan ko na lamang at ipinagsawalang kibo ko na lang. Mama Mia, lumipas pa ang mga araw. Hanggang sa umalis ulit si Jericho para mag-grocery. Naiwan ako sa loob ng bahay. Lumabas ako dahil bumili ako ng pandesal. Pero nagulat na lang ako sa mga narinig ko. Narinig kong usap-usapan. Pakiramdam ko ay ako ang pinag-usapan nila. Hello po, good morning. Ano pong atin? Pabiru kong tanong. Mama Mia, doon ay lumapit sa akin ng isa naming kapitbahay na itago natin sa pangalang Harleen. Uy lady, totoo bang ginagawa ka ng asawa ni Jericho dyan sa unit niya? Ano? Oo, kasi may mga nakakarinig sa mga ungol mo tuwing gabi. Biro-biro pa niya sa akin. Ako naman ay ngumiti lang. Nako, kayo naman, pandemya na nga at nagkakamatayan na ang mga kapitbahay natin, chismis pa rin kayo ng chismis. Sige kayo, baka kayo ang sumunod na mamatay. Pabalik ko namang biro. Pero hindi nila tinanggap ng magandang biro ko. Nako, dapat unahin ng Diyos mamatay yung mga taong nangangabit ng may asawa. Sabi niya. Ako po ba pinariringgan nyo? Tanong ko naman. Bakit tinatamaan ka ba? Hindi po, dahil hindi ako kabit. Talaga ha? Bakit sabi nung kapitbahay mo? Na nakikita ka raw niya na nakapanty lang sa loob tapos nakabra. Tapos nakabrief lang din si Jericho. Tapos kayong dalawa lang dyan. Ano bang ginagawa niyo? Nagja-jack and poy? Sino bang may sabi niyan? Sino bang makatindi lang may sabi niyan? Tanong ko. Mama Mia, itinuro nila yung babae dun sa pamilya na pinagbibigyan ko ng aking mga ayuda. Kaya hindi na ako nakapagtimpe at sinugod ko na siya doon sa unit nila. Ikaw, ano bang pinagsasabi mo? Napaka-chismosa mong tao. Hindi ka ba nahiya? Ayuda ko binibigay ko sa'yo tapos chinichismis mo ako sa iba? Kahit na hindi ako confrontational na tao, Mama Mia, ay nagalit talaga ako nun. Nagalit kasi ako nang tawagin nila akong kabet o iskabetche. Hindi naman talaga ako kabit eh. Oo, may nangyayari sa amin, oo, kinakama ako, pero wala naman kaming relasyon. Kaya hindi ako kabit.
Tama po ba? Pero Mama Mia, imbis na magpakababang loob ay nagalit pa sa akin yung pamilyang yon. Hindi ko raw dapat isumbat sa kanila yung ayuda ko dahil hindi naman daw yun akin. Galing daw yun sa gobyerno kaya wala akong karapatan na isumbat yun sa kanila. Kung ano-ano pang mga naririnig kong storya. Ang totoo niyan ay nagkaaway pa kami hanggang sa tumawag na nga ng barangay yung iba naming kapitbahay at pinapunta pa kami doon. Hindi ako pinuntahan ni Jericho siguro dahil nahihiya siya. Pinag-ayos kaming pilit nung barangay captain bago kami pinauwi. Nung makarating ako at makapasok sa loob ng unit ni Jericho ay nagtanong siya sa akin kung anong nangyari. Kwento ko sa kanya. Sabi niya hayaan na lang daw namin yung mga chismosa. Pero mula sa araw na yon, Mama Mia, ay hindi na po talaga ako lumalabas. Umabot pa sa halos 6 na buwan ang pakikitira ko dun sa loob ng unit ni Jericho. Siyempre umabot rin ng halos 6 na buwan ang pagsasama naming dalawa. Ang pagsisiping naming dalawa. Kahit na kasi may mga chismis ng kumalat sa mga kapitbahay ay hindi pa rin naman kami tumigil. Sino ba sila para patigilin kami? Mama Mia, buti na lang talaga at walang ibang nakakakilala dun sa asawa ni Jericho dun sa mga kapitbahay namin. Kasi bago pa lumipat si Jericho dun sa unit niya o dun sa compound, Mama Mia, ay nakapunta na po ng Canada ang kanyang mag-iina. Galing po kasing probinsya din sina Jericho. Nandun lang talaga siya sa Maynila para umasikaso sana ng kanyang mga papeles para makaalis na rin at makasunod na sa kanyang mag-iina. Buti na lang talaga dahil kung hindi, alam kong mas nagulo na kami dahil may nakapagsumbong na sigurado dun sa asawa niya. Mama Mia, nung lumuwag ang quarantine category dun sa aming lugar, ay agad akong nagpaalam kay Jericho. Alis na ako, pupunta na ako dun sa probinsya namin. Uuwi na ako. Sige, pero pwede bang sa 3 araw ka na umalis? Sulitin na muna natin ang mga natitirang araw nating dalawa. Yun nga ang ginawa namin. Sinulit namin ang natitira naming araw. Kahit pa may tinatrabaho si Jericho sa computer, ay tinatrabaho ko rin naman siya. Mama Mia, pinagbigyan ko talaga ang sarili ko nung mga panahon na yon. Binigyan din ako ng pakonting pabaon na pasobra ni Jericho bilang pamasahe ko at paninimula ko doon sa probinsya namin. Buti na lang talaga at hindi na na-extend pa yung quarantine, pati na rin yung kategory ng aming lockdown, Mama Mia, kaya nakauwi na ako. Pagka-uwi ko doon ay nakitira muna ako ng ilang araw dun sa kapatid ni Papa Lito. Kasi inaayos pa po ang titirhan kong parang isang bahay kubo. Nung matapos na yon, ay lumipat na ako doon. Mama Mia, nagumpisa ako ng isang maliit na negosyo. Pagbibenta ng mga ulam at syempre pagmamarket ko noon online. Meron pa rin namang mga protocols kaya sinusunod ko pa rin naman yon. Hanggang sa unti-unti ay nagiging maayos ang lahat. Pero wala pang 2 buwan nung magpunta ako ng probinsya, Mama Mia, ay isang malaking balita ang nalaman ko tungkol sa aking sarili. Nalaman kong buntis ako, Mama Mia. Oo nga pala. Sa huling 3 araw na magkasama kaming dalawa ni Jericho, sa huling 3 araw na sinusulit namin ang katawan ng isa't isa ay hindi na pala kami gumamit ng kahit na ano pamang proteksyon. Akala ko kasi nung mga panahon na yon ay safe ako eh. Akala ko ay hindi ako mabubuntis. Namumblema na naman ako nung mabuntis ako. Paano ba ako magiging ina? Paano ba maging isang mabuting ina? Walang mangga na mamumunga raw ng mansana, sabi ng iba. Natakot ako, Mama Mia. Nung malaman ko kasing buntis ako ay biglang nagbalik sa akin ang mga alaala ko. Ang mga alaala nung kabataan ko. Ang mga alaala kung paano kami unti-unting pinamigay at binenta ng sarili naming nanay na magkakapatid. Inisip ko pa noon na tanggalin ang batang nasa sinapupunan ko. Baka hindi ko siya mabigyan ng mabuting kinabukasan.
Baka hindi ko siya mabigyan ng magandang buhay. Baka maibenta ko lang siya. Baka maranasan niya lang din ang mga naranasan ko o baka higit pa. Kaya naman Mama Mia, ilang beses ko rin pinag-isipan kung talaga bang itutuloy ko ang pagbubuntis ko. Kaya lang isang gabi, nanaginip ako Mama Mia. Nanaginip ako na may karga-karga raw akong bata at masayang masaya daw ako. Kumakanta-kanta pa ako habang hinihele ko yung bata. Tapos yung bata naman ay ngumingiti-ngiti sa akin at ayaw na ayaw pang matulog. Natatandaan ko pang pinapatulog ko ang batang yon at tinihele. Nagising ako Mama Mia. Nagising akong umiiyak. Siguro ito na. Ito na ang binigay sa akin na isang nilalang na makakasama ko habang buhay. Isang nilalang na hindi ako iiwanan. Simula nung umalis ako ng Maynila ay wala na akong naging contact pa kay Jericho. Nagpalit na rin kasi siya ng cellphone number dahil nagpatuloy siya sa kanyang pag-aasikaso papuntang Canada. Alam ko Mama Mia na nakaalis na siya papuntang Canada. Pero wala na ako talagang naging contact sa kanya. Hindi ko na rin sinubukan pang i-search ang kanyang pangalan online. Mama Mia, hanggang sa pinilit ko na lang na magpakaina sa magiging anak ko. Dinoble ko ang pagkayod. Dinoble ko ang pagluluto, pagbibenta, pagnenegosyo ng kung ano-ano. Nagbukas din ako ng maliit kong tindahan. Mama Mia, ginawa ko ang lahat para makapaghanda ako sa panganganak ko. Nung malaman nga ng mga kapitbahay ko doon na buntis ako ay kung ano-ano pang mga chismis ang naririnig ko. Ganoon naman talaga sa probinsya eh. Yung mga kapatid ni Papa Lito ay tinanong pa ako kung nasaan raw ba ang boyfriend ko. Parang wala po silang masyadong tanong, sinabi ko na lang na nasa ibang bansa. Pinapadalan lang ako ng pera. Pero hindi naman yun totoo. Hanggang sa nakapanganak naman ako ng maayos. Sa awa naman ng Diyos, Mama Mia, siguro dahil puno rin ako ng exercise at activity sa araw-araw, ay naging maayos ang panganganak ko dun lang sa barangay center namin. Ibig sabihin, hindi ako masyadong gumastos sa aking panganganak. Kaya yung inipon kong pera para sana sa panganganak ko ay naging panimula ko rin sa buhay naming mag-ina. Hindi madali, Mama Mia. Mahirap pong mag-alaga ng anak tapos mag-isa ka pa. Nagnenegosyo, nagluluto, naglilinis, at kung ano-ano pang mga gawain na mag-isa mo lang ginagawa. Nahihirapan ako. May mga pagkakataon na umiiyak na lang ako ng solo ako lalo na tuwing gabi. Hirap na hirap ako Mama Mia. Pero sa tuwing tinitignan ko ang anak ko habang natutulog, ay sabi ko sa sarili ko na handa akong magpakahirap. At handa kong tiisin kahit anumang hirap na pwede kong maranasan para sa anghel na ito. Mama Mia, unti-unti pong naging maayos ang lahat. Hindi naging madali pero naging maayos. Hanggang sa lumaki na ng paunti-unti ang anak ko. Napabinyagan ko na siya ng ako lang. Napa-birthday ko na siya ng ako lang. Hanggang sa ngayon, Mama Mia, ay kaming dalawa pa rin ng anak kong si Joseph ang magkasama. Medyo malaki-laki na rin siya. 3 taon na rin. Magta-3 taon na rin. Masaya ako, Mama Mia. Masaya ako sa buhay ko. Hindi madali, oo. Merong mga pagsubok, merong mga paghihirap. Pero masaya ako dahil meron na akong katuwang. Meron na akong makakasama na alam kong akin lang at hindi ako iiwanan. Marami pa rin ang nagtatanong tungkol sa ama niya. Pero wala pa akong sinasagot ng matino sa kanilang lahat. Alam ko rin, Mama Mia, na darating ang oras na magtatanong din ang anak ko tungkol sa kanyang ama. Hindi ko pa alam kung paano ko yun sasagutin. Sa ngayon, habang wala pa siyang maraming tanong, ay ine-enjoy ko muna ang company niya. Ine-enjoy ko muna na makayakap siya, na mahalik-halikan siya. Mama Mia, meron namang mga nagpapalipad hangin sa akin ngayon, lalo na yung mga tag-deliver ko ng mga karne mula sa palengke. Di ko alam kung magbubukas pa ang puso ko para sa pagmamahal.
Hindi po ito tipikal na kwento dahil ang totoo niyan ay wala naman talaga akong naramdaman na kahit na ano sa ama ng anak ko. Hindi ko naman talaga minahal yun si Jericho. Sadyang purely business lang ang naging usapan naming dalawa. Kung magmamahal pa ako ng iba, yun ay hindi ko alam. Hindi ko alam kung meron pa akong ibang papapasukin sa buhay ko o magiging kontento na lang ako na si Joseph na lang ang tanging lalaki sa buhay ko. Na anak ko lang ang tanging kasama ko. Kung ano man ang ibibigay sa akin ng kapalaran ay tatanggapin ko. Ngayon pa kaya na may inspirasyon na akong lumaban sa buhay? Na kaya ko nga noon eh. Mama Mia, alam kong marami ang magtataas ng kilay. Alam kong marami ang manghuhusga. Alam kong marami ang magagalit sa akin o nagagalit sa akin ngayon. Dahil pumatol ako sa isang lalaking may asawa. Pero paninindigan ko pa rin hanggang huli. Paninindigan ko, Mama Mia, na hindi po ako naging kabit. Oo, naging bayaran siguro. Pero nunca na naging kabit. Wala naman kaming naging relasyon ni Jericho. Wala din kaming naramdaman para sa isa't isa. Hindi ko alam kung hindi ba talaga tipikal tong kwento ng buhay ko. Pero sa ngayon, Mama Mia, ine-enjoy ko muna ang bawat pagkakataon na meron ako sa anak ko. Maraming salamat po pala, Mama Mia, sa pagbibigay mo ng oras para maiere itong kwento ng buhay ko. Aabangan ko po na maiere ito at ma-post sa iyong channel. Maraming salamat po talaga. Lubos na nagmamahal ng iyong programa, Lady. Maraming salamat, Lady, sa iyong kwento. Talaga naman maraming nagbagong buhay o nagbago ang buhay nung panahon ng pandemya, hindi ba? Yung iba sa atin nawalan ng mga mahal sa buhay, yung iba sa atin katulad ni Lady ay kumapit sa patalim dahil sadya talagang napakahirap ng buhay. Tulad ngayon, ang mamahal ng mga bilihin. Di ko alam kung ano ang stand nyo pero para sa akin talaga, wala tayong karapatang manghusga ng ating kapwa kung ano man ang ginagawa nila para mag-survive sa araw-araw. Wala tayong karapatan na matahin sila o na sabihin sa kanilang mali, kasalanan, pangdemonyo ang kanilang ginagawa. Kung wala tayong maitutulong na maganda, tumahimik na lang tayo, ha? Pero kung meron tayong maitutulong, as much as possible, let's lend a helping hand, lalo na doon sa alam natin na merong mga pinagdadaanan sa buhay. At kung katulad tayo nung pamilya na binibigyan noon ni Lady ng kanyang ayuda, sana kung may tumulong ng tao sa atin, huwag naman nating traidorin, huwag nating kagatin yung mga kamay na nagpapakain sa atin. Kung ano mang desisyon nila sa buhay, kung hindi man tayo sang-ayon, pwede natin silang kausapin ng mahinaon, maayos, pero huwag natin silang i-chismis dun sa iba. Okay ba yon? Sana nagkaintindihan na tayong lahat at maraming salamat sa inyong pakikinig nitong kwento ni Lady. Kung nagustuhan nyo ang kwento niya, please alam nyo na, like and share this video. Pagkatapos mag-subscribe kayo sa ating channel, Mama Mia CDO, i-click ang notification bell para naman updated kayo lagi araw-araw kapag meron tayong inihahandog na kwento. Syempre, huwag na nating sabing araw-araw dahil inconsistent ka naman, Mama Mia. Charot lang. Anyways, maraming salamat pong muli. Kung meron kayong sariling kwento, share nyo naman yan. Type nyo lang, tapos email nyo, mamamiacdo0317@gmail.com. Thank you so much po sa walang sawa niyong pagtitiwala. Ako po ang nag-iisa ninyong Mama Mia. Pakilike na rin ang aking iba pang mga social media accounts at pages dun sa TikTok at Facebook, Mama Mia Cagayan de Oro. Maraming salamat po and i-enjoy niyo po itong linggong ito. Bye-bye!